place, I would like to share to you one verse. Alright? So, one verse siya, ibig sabihin, isang verse sa Bible na kinuha at parang hinimay-himay. Okay? One verse evangelism. So, it's in Romans 6:23. Sabi dito sa Romans 6:23. Basahin mo nga, Angeli. The wages of sin is death, but the gift of God's eternal life in Christ Jesus. Para sa'yo, anong meaning nun? Di ba, parang nagugulat ka, di ba? Parang hindi ko alam yung meaning na. Kasi sa ang verse ng Bible kasi, minsan, kailangan mo talaga siyang bigyan ng time na pag-isipan, get interpret. And of course, yung Holy Spirit, yung banal na Spirito, yung mangungusap sa'yo, para maintindihan mo. Pero sabi dito, for the wages of sin is death, but the gift of God's eternal life in Christ Jesus our Lord. Para maintindihan natin siya, kailangan mo siyang himayin. So, ganun yung pagbabasa ng Bible. Ngayon, ito, yung Bible kasi, makapal yun, 66 books, no? Ang tagal basahin. Siguro kapag nag-1 chapter per day ka lang, it will take you 4 years. Kaya nga kung hindi ka nagbabasa ng 1 chapter per day, it will take you 95 years, man. Diba? So, anyways, NIV version siya. So, himayin natin isa-isa, no? Kasi Bible makapal siya, pero yung message talaga ng Lord doon is love of man. Love of God to man. Yun lang yun. Nasa-summary siya sa verse na to, no? Una natin pag-usapan yung wages. Pag sinabing wages, Jermo, ano ibig sabihin sa'yo ng wages? Salary, ganun. Sweldo, di ba? Yung mga yun, sweldo, wages, sweldo. Yun yun eh. Yung ma-receive mo yung sweldo, yung wages. So, ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin sa mundong to, may kabayaran. Pag gumawa ka ng mabuti yung babalik. Pag gumawa ka ng masama rin babalik. Hindi siya karma, ganun talaga. No? Ganun talaga. Pag nagtanim ka ng mangga, hindi pwedeng tumubo cactus. Pag nagtanim ko ng cactus, hindi ka pwedeng mag-expect na mangga yung ano. So, it's as simple as that, no? Right? So, sabi dito, it is something that you earn or deserve. Ibig sabihin, deserve mo. No? For example, trabaho ko sa WCC dito. Tapos, ang usapan nyo ng boss mo, 5,000 per month yung sweldo mo. Meron pa bang gano'n? Wala ata, no? 15,000 per month, sabihin na natin, para naman realistic. Tapos, bigyan ka lang niya ng 15 pesos. Malulungkot ka or matutuwa ka? Hindi ka malulungkot, magagalit ka. Ang bihira, 15 pesos, di ba? Ano to, lukuhan, di ba? Ayoko na. So, you deserve it. Kasi deserve ko yan. 15,000 yung pag-usapan natin. Tama? So, yung deserve. Yung wages. Ito yung susunod, no? Sin. Pag sinabi natin sin, kasalanan, tinagalog mo lang, diba? Pero yun nga, yung sin, yung titagalog mo kasalanan. Example ng mga kasalanan, pagnanakaw, pagpatay, pagdadrugs, yung mga ganyan, no? Pag-rape, pangopya sa mga estudyante. Diba yung mga yan? Sin. So maraming uri ng kasalanan, pero walang timbang ang kasalanan eh. Alam niyo ba na pag nagnakaw ka ng piso at 1,000,000, pareho lang na kasalanan yun? So ano nanakawin mo? Biro lang. Bigla yung 1 million na lang, no? Kasi, anyways, walang wages, walang weight ang sin. Pag nagkasala ka, nagnakaw ka, pumatay ka, same yun sa may nagtatanim ka ng galit. Same yun, no? Same yun ng rape ka sa tinitignan mo lang yung sexy. Same yun eh. So, ganun kasi yung sin, wala siyang bigat, wala siyang ano. Pagkasalanan, para sa'yo, magan or mabigat yan, impyerno pa rin talaga yung bagsak ng tao. Right? So, next na pag-usapan natin ay death. No? Itong death na yan. Ano yung death, Lian? Oo, tinagalog na naman, di ba? So, ganyan talaga mag-Tagalog, no? Death, no? Pag sabi natin death, 3 yung uri niyan. Akala natin isa lang yan. Sabi dito, death actually means separation. Okay? And maybe, balik tayo dito sa sin. Sabi dito, sin is more of an attitude than an action. Attitude, iniisip mo pa lang. It can be a hostile or pathetic response to God. Ibig sabihin, kapag hindi ka niwalang may Diyos, wala kang gana sa mga Bible studies, wala kang gana sa yung mga ganon, spiritualidad ka ibig sabihin. No? Yung sa sin, attitude mo pa lang, parang mamaya sasabunutan kita. Kahit di mo na tuloy yung pagsabunot mo, nagkasala ka na. Pag ako yumaman, si Huyu, yung mga ganyan, yun eh, yun, sin na yun. Di ba? Hindi ka pa mayaman, sin na. Di pa nangyayari, no? Grabe, sobrang advance magkasala talaga ng mga tao ngayon. Kasalanan in the future, death, no?
Death is three things. Number one, physical death. Ano yung physical death? Kunwari, namatay ka. Di ba? Nagpipicture-picture kayo, nag-jump shot, may dumaan na aeroplano, nahagip ka. So, physical death, di ba? Kapag ka nasa baybaying dagat, umatras yung barko, natrasan ka, yung mga ganon. Nakutusan ka ng bulldozer, yung mga ganon. Namatay ka, di ba? Physical death yun. Sabi ito actually means separation. Ako namatay yung dad ko last month. Sabado ng gabi yun. Tapos may Sunday service ka na bukasan. Anyways. Pero, di ba? Okay lang yun. At least nasa langit na siya. So, separation, may gusto akong sabihin kay Papa na hindi ko na masabi kasi wala na siya. Ibig sabihin ng death, na-separate tayo kay God. Namatay tayo. Nung kinain ni Eva at Adan yung prutas, hindi yun apple, prutas yun. Pero hindi pa hindi yun apple. Nung kinain nila yun, hindi naman sila namatay physically, pero namatay sila spiritually. Nag-separate. Isang kasalanan lang yun na yung ginawa nila. Tama? Ilang kasalanan yun? Ilang kasalanan natin? Di ba? Marami. So, palayo hanggang sa dumating sa point na wala naman talagang Diyos eh. Right? Di naman talaga ako mahal ni Lord. Kasi malayo na. Hindi mo na siya marinig. May nag-i-invite sa'yo, hindi mo na alam na si Lord pala yung nag-i-invite. Ganun yan eh, kasi malayo. So, sobrang dami ng kasalanan natin, sobrang layo ni God, yung boss niya, hindi mo na marinig. Physical death. Pangalawa, spiritual death. Ano yung spiritually dead person? Yung lahat kasi ng tao pag pinanganak spiritually dead. Patay. No, kaya nga kapag shinare sa'yo si God, tinanggap mo si Christ as Lord and Savior, ang tawag sa'yo, na born again. Experience yung born again. Baka isipin nyo religion yun. Hindi yun religion. Alright? So, experience yung na born again. Ibig sabihin, yung espiritu na nasa yun napatay, nabuhay. Ngayon, dahil nabuhay yun, spiritually alive ka na. Isang beses ka na lang mamamatay. Kasi kapag hindi nabuhay yun, dalawang beses ka mamamatay. Right? So ngayon, kailangan mabuhay yun. Paano malaman kapag yung tao, Kuya Joey, spiritually dead siya? Number one, walang gana sa mga Bible, ganyan. Walang pake. Pagdating kay God, walang gana. Walang gana magdasal, walang gana pumunta ng Bible study, mga ganon. Kasi spiritually dead eh. At lahat tayo ganon nung una. Even I. Si Bernard, ako, double dead. Dati, grabe hirap nito. Kundi yung pakain sa Jollibee. Kuya, meet tayo, di ba? Gutom ang kuya eh. Lagi namang gutom to eh. No? Spiritual death. Pangatlo, eternal death. Yun yung wag na wag tayo umabot sa ganun. Kasi ang gusto na Satan, habang spiritually dead ka, habang wala kang gana kay God, habang di mo kilala si God, mamatay ka na para impyerno ka. Yung impyerno, pag nandun na yung tao, wala na eh. Kahit magdasal ka, umiyak ka, lumuha ka ng dugo, walang talaga. Kasi yun na siya. Dalawa lang naman pagpipilian natin. Sana merong gitna, no? Kaso wala eh. Walang gitna. Ganong kadelikado yung buhay ng tao sa buong mundo ngayon. Hindi yung nuclear war. Hindi yan eh. Spiritual battle talaga. Ganong kadelikado. Imagine mo kung ako, magparami kami ng anak ni Gian, goal namin 12. Hindi, biro lang. So, ibig sabihin, nagpaparami kami ng mga taong mapupunta sa impyerno pag di nila nakilala si Christ. Yung mga kapatid mo, yung mga magulang mo. No? So, spiritually dead, yun yung pangalawa. Physical, spiritual, and eternal death. Okay? Yun yung hell. Pero sabi dito, for the wage of sin is death. No, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nagkasala na ba tayong lahat? Yes. Ba't buhay pa tayo? Kasi yung plano si God, yung bat. No? Ang Tagalog ng bat. Ang tagal ng bat. Pero, hindi ba paniki? Hindi ba baseball bat, di ba? So, balit, di ba? There is hope. Kaya kung tuldok yan, napatay na tayo lahat. No? Pero si Lord may plan eh. May bat. No? Sabi dito, gift. Yung gift, ang kaiba niya sa wages, yung gift, kailangan mo ma-deserve. Deserve mo siya. Kailangan mo ma-receive. Yung gift naman, sabi dito, giving, a gift is giving out of love to someone not because of what they do. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil, alam mo yun, deserving ka. Pero yung gift kasi out of love. Talaga siya. No? Yung gift na yan, ang makapagbigay lang yan,
Hindi si Vladimir Putin, hindi si Duterte, di ba? Baka iniisip nyo gano'n. No? Baka iniisip nyo si Father. Hindi kaya ni Father yun. Hindi kaya ni Kuya Joey, hindi kaya na pasok. Kahit na sino. Ang kaya magbigay lang yung si God. Lagi nyo tandaan yan, ha? Baka meron niyang magsabi sa inyo sa labas. Bibigyan kita ng eternal life. Gift, no? Ano yung gift na yun? Eternal life. Kanina, eternal death. Ito naman, eternal life. Okay? So, experiencing life with God forever. Kailan natin maranasan eternal life? Kapag patay na tayo. Hindi. No? Normally kasi ganoon eh. Kapag patay na tayo, kuya. Hindi. Kapag in-accept mo si Jesus ngayon, eternal life na yan, tutuloy mo na lang. Mamatay yung katawan mo, pero pupunta ka sa langit. When streets are golden. Grabe dun. No eye has seen, no ear has heard. Hindi mo pa nakita, wala pa nakarinig kung gaano kaganda doon, gaano kaganda yun. Napunta na kayo ng New York, napunta na kayo ng Dubai, Abu Dhabi, Greece, Peru. Ano ba yung pinakamaganda sa mundo? Right? New Zealand, Switzerland, the Alps. Nothing compares. Hindi pa narinig, hindi pa nakita. Grabe, ganun kaganda, no? Gold nga daw yung daan eh. Yung gold dito ninanakaw. Grabe, no? Jesus Christ, siya yung magbibigay, siya yung daan patungo kay God. Siya yung bibigyan ng gift sa atin. The one only Son of God, si Jesus Christ. Naparoon yun in The Passion of the Christ. Hindi pa. The Passion of the Christ. Naparoon yun na, yung pinako sa krus, nawasak-wasak yung katawan ni Jesus. Tama? Si Mel Gibson. So in The Passion of the Christ, hindi yun totoo. Kasi wala pa yun sa 1/4 na naranasan talaga ni Jesus Christ. Wala pa. Alam niyo ba na ang sinabi niya sa Isaiah, no? Nilagay ko yun sa social media ng Conquest. Kalas-kalas pala yung buto ni Lord noon. Pero dahil may balat pa siya, may laman pa siya, buo pa rin, pero out of joint. Out of joint. Nakita na kayo na discussion na out of joint? Laglagin dito, laglag yung siko, right? Ganon, kawasak. And sabi ni Isaiah, he was marred. Ibig sabihin ng marred, nadurog, nagiling. Beyond human likeness. So, nakita ka na ba ng tao na walang balat? Sugat na naglalakad. Kaya nga iba, di na nila ma-realize na si Jesus pala yun. Tapos yung mga soldier before, hinila yung beard niya. No, so, nabalatan yung mukha ni God. Di ba, maghila ka nga lang na isa, masakit. Yung pang mga sundalo, tatapakan yung dibdib mo, tapos paghihilahan nila. Napunit. Kaya si Lord Jesus nun, para siyang walang mukha, wala siguro ng buho. Kasi natuklap eh. Tapos yung heart niya, sino ito ng broken-hearted na? Lahat tayo. Na broken-hearted ng partner, na broken-hearted ng magulang, na broken-hearted ng teacher, na broken-hearted ng enforcer. Nahuli, di ba? So, nagbayad ng 2.5, tinubos yung lisensya. Na broken-hearted na rin talaga tayo. Sa restaurant, ate, pa-picture nga, hindi ka pinicturean. Broken-hearted. Si Jesus Christ na broken-hearted din. Literal. Unang-una, emotional. Dinuduran siya ng mga tao kahit pinagaling niya yung sakit. Pero nung mamamatay na siya, tinusok siya sa gilid. Malaking sugat niya rito. Umabot sa puso yun, kaya sumabog yung puso niya. Yung ulo niya, nagkaroon ng maraming bukol, kakasuntok ng mga soldiers, so lumaki. Nasapak na ba? Yung kahit na hindi sinasadyang sapak. Na ganun ka lang, hindi mo masakit. Bubukol, di ba? Imagine mo yung Roman soldiers na malaking tao, sasapakin ka ng ilan sila? Right? Dami. So, lumaki yung ulo niya na sobrang dami ng bukol. Nag-swell. Tapos yung puso niya, dahil nga konti na lang yung dugo niya, kulang din sa oxygen, lumaki yung puso niya. Kaya nung pagsaksak sa kanya nung soldier sa gilid, umabot sa puso yun kasi siguraduhin patay eh. Umagos yung tubig tsaka, yung dugo tsaka, tubig. Ano ibig sabihin ng tubig? Bakit tubig yung sumunod? Kasi wala nang dugo si Christ. Inubos niya kahit yung kahuli-huli yung patak. Tubig na yung lumabas kasi bakit? Ubos na. Ganun kakamahal ni Lord. Tapos nag-break lang kayo ng boyfriend mo.
Hindi na ako, wala nagmamahal sa akin. Tiwakal na ako, di ba? Si Lord, mahal ka. Lahat tayo. Right? Nag-away lang kayo ng asawa mo. Away lang kayo ng boyfriend mo. Di ba? Hindi lang siya nag-reply, wala nagmamahal sa'yo. Ganun ba yun? Si Jesus Christ, the broken hearted, literally. Inubos ni Jesus yung dugo niya hanggang sa huling patak. Wala siyang mukha. Right? Malalaman niya sa ating encounter wicked kung ano yung meaning ng ng pako sa kamay niya, ng pako sa paa niya, yung crown of thorns, lahat ng meaning nun. No, i-reserve natin doon, no? Jesus in control of your life. Dapat si Jesus yung mag-control ng buhay natin. Kasi tatlo yung pwede mag-control ng buhay natin. Nagtataka kayo ng tatlo, no? Di ba dalawa dapat, di ba? Si Satan or si Lord. Di ba't ngayon tatlo? Sino yung isa? Tayo. Ikaw. Kasi minsan, merong mga naranasan kang kapahamakan sa buhay na wala naman ng kinalaman si Satan, ikaw talaga eh. Minsan si Satan, alam mo yun, si Satan gusto niya sabihin, makalay ko sa'yo, kayo maggawa niyan eh. Pakialam ko sa'yo, puro ka bintang. Puro siya, di ba? Wala akong pera, si Satan talaga. Hindi, matakaw ka eh. Sangyup ka ng sangyup. Starbucks ka ng Starbucks. Wala kang pera ngayon, kasalanan ng Satanas. Ikaw, di ba? Alam mo yun? Anyways. Daming galon. Di ba? Kasi di ba minsan si Satan naiinis na rin eh. Ako ang sinisisi, ako ang masama. Eh kasi, alam mo yun? Kasi kung pala may kasalanan, no? Di ako, sabi mo, kuya, meron nagsabi, pastor, nabuntis ako. Ang demonyo po talaga. Wow. Ano nangyari? Nagka-text ba kayo? Opo, nireplyan mo, opo. Ay, nireplyan. Tapos, magkita daw kayo. Nakipagkita ka? Opo, nakapagkita. Wala siya din may kasalanan eh. Dinala niya yung sarili niya talaga doon eh. Alam mo yun? Kaya yung mga ganong bagay, hindi sa kawawa Satan ha. Kaya alam mo wala naman siya kinalaman. Kaya tatlo tayo. Si Jesus, si Satan, at saka ikaw. Dapat si Jesus yung nasa control. Kasi pag si Jesus yung nasa control, mali na to, hindi na to. Diba? Next. Ang kakailangan natin gawin is confession and surrender. Ibig sabihin ng confession. Yung confession is, i-confess mo yung mga kasalanan mo kay God. Lord, ito yung mga kasalanan ko. Nagnakaw ako, etc. etc. Mura ko, nanay ko, may galit ako sa kanya. Hindi pa rin kami ang isang ngayon, etc. 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 Tapos, i-surrender mo yung buhay mo. Lord, I surrender my life to you. Mula ngayon, ikaw na yung Lord ng buhay ko. Kasi may trono sa puso natin. Kung sino yung papaupuin mo dyan, siya yung masusunod. Either ikaw, Satan, the devil, or si Lord. Yun nga lang, kapag si Lord yung nasa puso natin, sa trono ng puso natin, hindi lahat ng gusto natin, igagawin natin kasi hindi na tayo masusunod. Si Jesus na. Right? Confess your sins to God and surrender your life. Dahil kapag di natin to ginawa, default, hell talaga yung punta. Default yun. Pero kapag ginawa natin to, pupunta tayo kay God sa heaven pag tayo namatay. Kaya ako confident ako nung namatay tatay ko kasi shinare ko to sa dad ko eh. Nasa profile ko yung picture namin, ito mismo yung ginamit ko. Shinare ko sa kanya to. Meron din sa tita ko dati, malapit na mamatay. No? Kaya yun nga, napanaginipan nila yung tita ko, nasa garden na gold yung ano. Grabe, no? Dati yung tatay ko na yun, tsaka yung tita ko na yun, pinapalayas ako sa bahay. Magpapalit ka na ba ng religion? Ginaganon ako. Roman Catholic naman nasa birth certificate ko. Hindi naman talaga religion yung pinunta ko di talaga. Hindi naman talaga to religion. Kasi kung religion to guys, pati yung conquest, sayang, huwag natin gawin. Huwag na tayong umaten. It's all about relationship with God na kapag dumating siya, handa tayong lahat. Yan ang ibig sabihin. Alright? So ngayon, dito, gagawin lang natin, mag-pray lang tayo together. No? Ang sinasabi ko sa mga, normally we do this in a setting of classrooms. So ngayon, magpapasokan, pupunta kami sa RTU, we will share this one to classrooms. Isusulat namin to sa blackboard and then we will share. Ito yung verse na yun, yung one verse, Romans 6:23. So kung gusto yung sumama minsan, sama kayo. Okay? Para makita nyo. So, ang kailangan natin gawin is to pray together or, syempre, one-on-one yun, with God kayo. No? And then, follow after me. Right?
So, tara, manalangin tayo. Let's close our eyes. Lahat tayo. Let's close our eyes. I would like to tell you na as you close your eyes, no, this may be the first time and the last time na may share sa inyo yung one verse. Baka hindi na maulit or hindi na maulit kahit kailan. So, seryosohin na natin kung ito lang yung chance natin. Kung ito lang yung moment natin. Kalimutan mo muna kung nasaan ka. Kalimutan mo muna kung sino yung katabi mo. Ang isipin mo ngayon, si God nasa harapan mo, nakaupo sa trono niya, at ikaw ay magpipray sa Kanya. And follow me in this simple prayer. So, let's pray together. Follow after me. Dear Lord, I confess that I have sinned and don't deserve to be with you in heaven. I believe that Jesus died to pay the price for my sins. Please forgive me. Come into my heart. Be the Lord of my life. And help me to live for you from now on. At this moment, I accept Jesus Christ as my personal Lord and personal Savior. In Jesus' name, I pray. Amen. Alright, open your eyes. So that is the best decision that you have ever done in your entire life. Ako naalala ko pa sa